Wala ni isang kusing na lumabas mula sa kaban ng bayan para pondohan ang mga proyekto na nakalista sa mga peking saro. Ayon po yan kay Department of Budget and Management Secretary Butchabad. Naniniwala ang DBM na posibleng ginagamit ng sindikato ang mga peking saro para makakuha ng pera sa mga lokal na opisyal. Nakatutok si Cara David. Kopya ito ng isa sa 12 pekeng saro na ibinulgar kamakailan ng Budget at Agriculture Departments. Nabuking daw ng DBM na peke ang naturang saro dahil ang orihinal na kopya nito hindi pa pirmado ni DBM Assistant Secretary Luz Cantor. Pero sa photocopy na inilalako raw ng mga sindikato, may pekeng pirma na. Pinasirox ito na walang pirma. Tapos, ang ginawa nila, nung napasirox na, pinirmahan. But kung ihahambing mo yung pirma niya dun sa totoong pirma niya, madali mong malalaman eh. Pero natanggap namin ito that it's a fake? October 20. Kasi nasa amin pa yung unsigned ang released saro eh. 12 ito eh. So paano sa kanila lumabas yung unsigned? I guess on the way to some office, baka na Xerox. Yun ang kailangan imbestigahan. Are you conducting an investigation within the DBM? No. Yeah, the NBI is. The NBI is. In fact, ang dami nang pinatawag eh. And nung natanggap namin ito noong October 22, yung tawag, the following day, we canceled this saro. Paglilinaw ng DBM, wala ni isang kusing mula sa kaban ng bayan ang nailabas gamit ang mga peking sarong ito. Hindi raw kasi ganun kadali mag-release ng pondo. Dumadaan ito sa mahabang proseso at kailangan orihinal na kopya ng saro ang hawak ng ahensya. Yung original namin na saro, parang pera yan eh, na hindi siya ganun kadaling mapeke dahil gawa siya sa papel na parang, yung may security code, ganyan. So, hindi yan basta-bastang mapepeke. Pagkatapos maglabas ng saro ng DBM, idediretso sa Implementing Agency o sa LGU ang orihinal na kopya nito. Gagawa sila ng Memorandum of Agreement at saka ipapabid out sa mga kontratista ang proyekto. Ang mananalo sa bidding, kailangan ilagay sa website hindi lang ng DBM, kundi pati sa website ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Lahat ng dokumento ukol dito, kasama na ang orihinal na saro, ibabalik sa DBM. Saka maglalabas ng Notice of Cash Availability. Pagkatapos nito, saka lang makukuha ang pondo sa Land Bank. Pero installment ibibigay ang pondo hanggat ginagawa ang proyekto. Paniwala ng DBM, maaaring ginagamit ng sindikato ang peking saro para makahuthut umano ng pera sa mga mayor at ibang local government officials. So ano ginagawa nila? Papakitaan nila yung mayor ng fake na saro? Fake na saro. Tapos hihinga ng pera na sasabihin, kami bahalang magsiguro na ma-release yan. Oh. Iniimbestigahan na ng NBI kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng peking saro. Pati mga empleyado ng DBM na sangkot, inaalam na rin kung may kinalaman sa pagpapalabas ng photocopy ng saro. Inaalam ng mga investigador natin ang proseso kung paano piniprepare ito at paano nire-release at tinitingnan kung may posibilidad na doon ang galing ang leak o yung source ng fake saro. Paalala ng DBM, orihinal na saro lamang ang pwedeng gamitin sa mga transaksyon. Mainam din na tingnan ang website ng DBM dahil dito nakalagay ang listahan ng lahat ng lehitimong proyektong may saro na. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.